Teddy Boy Atlas nagbigay ng reaksyon sa laban ni Alexandre Usyk. Pinapaliwanag ni Teddy Atlas dito na nagsabay umano yung bell ng ring habang inaawat ng referee. Isang segundo lang na nauna yung referee na awatin ang laban at tumunog na ang bell. Kaya hindi na raw narinig ng referee yung ring ng bell dahil busy siya sa pag-awat ng laban. Kaya dismayado rin si Teddy Atlas sa ginawa ng referee pero hindi raw niya ito masisi. Dahil hindi daw narinig ng referee yung ring ng bell habang inaawat niya yung laban. Kaya nag-file ng reklamo itong kampo ni Rico Verhoeven. Wala naman nawala kay Rico Verhoeven mga boss dahil challenger lamang siya. Maganda siguro mag-demand na lang siya ng rematch. Malay natin sa rematch mapag-aralan ng gusto ni Rico Verhoeven itong si Alexandre Usyk. Pero sabi nga ng mga eksperto kung mag-rematch pa ito, magugulpi na raw si Rico Verhoeven. Pero hindi rin natin masabi yan dahil kulang nga sa experience si Rico Verhoeven eh. Dapat niya easy fight na lang ito para kay Alexandre Usyk. Pero muntik pa siyang ma-upset mga boss. Kaya kung magkaroon ng rematch dyan, sigurado mas mag-improve na ang galawan ni Rico Verhoeven. Sa ibang banda, itong trainer ni Rico Verhoeven, binunyag na nakausap daw niya yung referee. Ayon nga dito sa post, Rico Verhoeven coach, Peter Fury was on the same flight back with the referee and they spoke about the decision. Sinabi daw ng trainer sa referee, malaking pagkakamali ang ginawa mo. Pero sumagot daw yung referee, hindi raw niya narinig yung ring ng bell. Kapag ang referee talaga hindi sanay sa malalaking laban, lalo na sa World Championship fight, ganyan ang mangyari, premature stoppage. Kapag ang boksingero nakadepensa pa at gumagalaw ang ulo, lalo na kung bumabato pa ng paisa-isang suntok, pwede pa yan hayaan ng referee mga boss, lalo na championship fight ito. Buti sana kung yung mga pipitsuging boksingero lang. Samantala, Cuadro Alas Casimero, nagpost nga po ng isang larawan na inchik ang nasa background. Kaya sinasabi po na baka nasa Japan na si Cuadro Alas. Hindi pa kasi nag-update si Casimero mga boss kung nasa Japan na ba talaga siya. Kaya baka na lang po natin mamaya ang update tungkol dyan. Sa iba pang balita, Marlon Tapales muling babalik nga po ngayong August 29. Ayon nga po sa post ni Marlon Tapales, I will be fighting on August 29. Dadayo daw siya sa Melbourne, Australia. I'm competing in a new weight division where I feel more comfortable and can showcase all my abilities. I am beginning my journey to become a 3-division world champion. I'm doing this for my family and to prove to myself that I know I can still perform at a high level and that my last fight was just an off night. So ayan mga boss, bagong division na po si Marlon Tapales, ibig sabihin featherweight division na po siya. Aminado rin daw siya na hindi maganda ang kanyang performance sa huling laban. Yung sinasabing easy fight para kay Marlon Tapales na si Yokoniro Uguni pero natalo pa. Kaya babawi daw si Marlon Tapales mga boss at target maging 3-division world champion. Kaya abangan po natin si Marlon Tapales sa featherweight division. August 29 mga boss, Melbourne, Australia ang laban. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.